Wala ni Oscar to. Mabaya ta dyan. Itit po rito may ka-2-1 si Sir Emmanuel. Doc, yan na po yung suspect natin. Oo, paano si Oscar to? Habang kinukuha niya yung cheque kahapon at 3:57 in the afternoon. Ito yan. Pumirma siya sa receiving copy. Kuha ng ID niya, kuha ng cheque. Ito po ay bibigay natin sa mga pulis. Ito po ay Doc. Pinapasok ng mga tao ang networking at iba pang paraan para kumita ng pera. Pero paano kung ang kinikita mo ay kinukuha na pala ng iba? Isang OFW ang nabiktima ng isang grupo ng mga networkers sa isang kumpanya sa Pasig. Napansin umano ng biktima na may kumukuha ng kanyang payout bagamat hindi niya umano ito ginagalaw. Dahil dito nakipag-ugnayan siya sa networking company at doon napag-alaman na may nag-claim na nga ng kanyang pera. Dumulog ang kumpanya sa Pasig City Police Substation kaugnay sa insidente. Ang mga salarin, mga upline o grupo ng mga networker din. May nagpunta po dito na taga yung mga officer nila na kino-ordinate sa amin yung kalokohan nangyayari doon sa kanilang kumpanya dahil ang kinakawawa dito ay ang mga OFW natin. So, member po sila. Ngayon, may isang grupo sila na itong mga gumagawa ng katarantaduhan, kinukuha yung account, yung username. So, namomonitor ngayon nila yung kanilang pera na pumapasok. Kasi ito po yung mga sinasabi nila, may mga downline sila. So, ang ginamit, yung mga account ng mga mga OFW, parang ino-authorize daw kuno nitong OFW natin. Kaya ang OFW mismo ang tumawag sa kanila na hindi po nila ino-authorize itong. Kasi nagpapanggap silang kamag-anak Dahil pinapakita kung ano-anong ID, pati pirma. Yung pinakitang ID ay napakarami, fake IDs. So, agad-agad naman nilang inaksyonan yung tumawag yung OFW. Kaya sila po mismo ang nagipag-communicate dito, nag-coordinate para maagarang mahuli yung Kasi nakalusot nung 2 beses daw na nakapag-claim. So, kung hindi man po mag-report ang ating OFW, hindi natin malalaman. Kaya nagsadya sila rito para hulihin yung kumukuha ng pera nila na hindi nila ino-authorize naman. Isa lang muna yung nireklamo nila, kaya lang grupo pala ito. Ito kasi nandito sa area ko, kung nandito sa Barangay San Antonio, ay ito yung pinaka-head office nila. So may mga branches naman. So ang gusto nga nitong mag-claim ay doon sa parteng malapit sa kanila. Kaya lang sabi ko doon sa sa officer nila ay dito nyo papuntahin para madali nating mahuli. Agad na nagplano ng entrapment operation ang kapulisan sa pangunguna ng commander na si Major Renato Seguban. In-advise ko po yung officer nila na nagpunta rito kasama yung lawyer nila na kausapin lang nila, i-schedule nila ngayon yung pag-claim niya doon sa kiniklaim niya ngayon na pag-aari nitong OFW. So, in-schedule po namin, tumawag sila na nandun na raw yung yung suspect, yung kumukuha. So, kaya agad-agad namin plinano kung paano namin ma-entrap. Ayon sa suspect, dala umano ng kahirapan kaya't kanila itong ginawa. Ang mga biktima karamihan OFW. Sabi, parang siyempre sa hirap ng buhay, pangangailangan sabi, kaya lang hindi lang nila once na ginawa to So kung naging successful sana yung ginawa nila kanina, pangatlo daw ito dito sa kanila. Pero sabi naman nung mga nakapagkwento ay hindi madalas na nilang ginagawa. Hindi, karamihan daw talaga ang binibiktima nila ay mga OFW natin. Meron silang haharaping kaso itong nahuli namin na syndicated estafa kasi grupo po sila. 2 pero tinuro nila yung kasama nila. So marami sila
So, tinuro nila yung isang pinakamataas daw yun sa grupo nila. Kasi pag ikaw ang distributor, may mga downline ka. So, yun daw po yung mag-asawang tinuturo. Hulihin natin yung dalawa pag lumabas yung warrant. Pero kung makipag-transact sila, katulad nung ginawa nung dalawang nahuli, mahuli pa rin. Nagbigay ng paalaala si Seguban at tiniyak na ang kanilang istasyon ay patuloy at aktibong tutulong para sa seguridad at kaayusan sa komunidad. Wag silang basta magtiwala na ipapakuha, magbigay sila ng authority para kunin yung pera nila. Same time, makipag-coordinate sila sa company na huwag i-release naman yung kanilang pera nang hindi sila mismo yung nakikipag-communicate sa kanila. Kasi katulad po noon yung nangyari na walang kinalaman dong OFW natin, bigla na lang pala may kumukuha ng kanilang. Siguro po yung maging alerto lang sila. Lalo pag ganyan, lalo ngayon talagang magpapasko, gagawa ng mga kriminal ng kung ano-anong dahilan para lang magkapera nang makakabiktima na naman, kawawa rin ang ating mga OFW. So, meron naman po akong programa dito sa ating area. Yun yung isang best practice namin dito na meron kaming isumbong mo kay commander at saka ipaabot at kumustahan sa purok at barangay. So, lagi po kaming nakikipag-communicate. May mga numbers kaming pinopost, binibigay. Agad-agad na isumbong pag may mga kaduda-dudang gawain na ng ating mga kababayan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.